Meron na po ba kayong RFID sa sasakyan, ano? Auto sweep o kaya easy trip? Abay, kung wala pa po, isa po kayo sa mga pumipila sa mga cash lane hanggang ngayon, ano? Ito, pakinggan po ninyo mabuti ito. Naglabas po ng direktiba ang Toll Regulatory Board sa lahat po ng operator ng expressway, lahat po buong bansa, na magsagawa po sila ng 2 buwan na dry run ng tinatawag nilang contactless toll collection system simula sa unang araw po ng Setyembre. Ibig sabihin po, hindi na po sila tatanggap ng cash sa loob ng 2 buwan. Ito po ay bilang pagsunod po sa resolusyon ng House of Representatives, ano? Committee on Transportation na nag-uutos po na ibalik na po ang contactless collection. No, kung inyo matatandaan, ano, nung kasagsagan po ng pandemya noong 2020, ayun, bilang isa ho sa mga health protocol na naisip ng Department of Transportation para po maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, isinampa na po nila itong cashless and contactless toll collection sa lahat po ng expressway noon po, 2020. Ayan, sa pamamagitan po ng pagkakabit ng RFID. Kaya ang nangyari yan, ba, naging mandato po, naging mandatory na po yung pagkagapit mo ng RFID para yan na po ang pagbabayad ng toll. Ito po ay para maiwasan po yung contact sa pagitan po ng toll collector at nung driver. Siyempre, mag-aabot ka ng pera, kukuha ka ng sukli, may contact po yan eh. So para maiwasan sana ang COVID. Pero dahil po sa biglaang papatupad, inulan po ng problema yung tinatawag nilang electronic toll collection o itong contactless toll collection o RFID na lang para masimple, ano? At naparami pong reklamong dumating mula po sa mga motorista. Kaya po ng mabagal na proseso o pagpapakabit ng RFID, mga depektibong RFID na mahirap basahin o kaya hindi humabasa, mga nawawalang load po at mga iba-iba pang programa. Kaya napilitan yung Department of Transportation na baguhin po yung kanilang utos noong 2021 at nagbukas po sila ng mga ilang cash lane sa mga toll plaza para po yung mga walang RFID ay makapasok pa. At yan nga po ang tumatakbo hanggang sa ngayon. Nitong taon na to, Pebrero po hanggang Hunyo, gumawa po ng ano ba to, observation ang Toll Regulatory Board sa 84% ng ating mga toll lanes, so 717 na toll lanes, inobserbahan po nila yan. Ayan po ay lahat po yan may mga RFID, hindi po nila isinama sa obserbasyon ng mga cash lane. Binantayan po nila yan, ano? At sa kanilang pagbabantay, lumalabas po ay 98% po ang readability. 2% na lang po ang nagkakaproblema. Kaya medyo kampante po sila na bilang pagsunod po sa House of Representatives, sabi nila mukhang timing na para gumawa ng contactless collection system. Pero bago po nila ganap na ipatupad, magte-testing muna sila, 2 buwan, dry run lang po muna yan. Sa lahat po nandyan po ng mga NLEX, SCTEX, CALAX, C5 Southlinks, NAIA Express, Skyway, 123, SLEX, Star, MCX, pati TPLEX, kasama po yan. Meron pa rin pong mga cash lane na hindi po kasama sa dry run. Yung mga kasama lang po sa dry run, yung talagang stricto po, cashless talagang gagawin po nila. Makikita niyo po sa Facebook at saka sa website po ng TRB yung kompletong listahan po ng mga toll plaza na kasama po sa gagawin po nilang eksperimento. Mabuti pong tignan po ninyo muna ang listahan bago po kayo tumulak ng biyahe. Ano? Para iwas abala. Hindi pa po sila manghuhuli, kaya lang, siyempre, abala rin po yung ma-stop kayo dun sa toll dahil nga po wala po kayong RFID. Kung meron na kayong RFID, siguraduhin po ninyong may laman po ang inyong account, siyempre, at nababasa po ang inyong RFID tag. Kung hindi po, kung hindi nababasa, pwede po magpalit po niyan. Palitan nyo na po kaagad. Kung wala po kayong RFID at papasok po kayo doon sa mga toll plaza na kasama po sa dry run, ay patatabihin lang po kayo at pipilitin po kayo magkabit ng RFID. Malamang po, bago kayo makauwi ng bahay, may RFID na po kayo sa inyong sasakyan. Ano? Practice lang muna, sabi nila, 2 buwan.
Kaya humanda na po kayo. Siyempre, after the practice, ganap na po ipapatupad yan.